Nagpalang hapon po sa ating lahat. God bless everyone. Mag-English ako. I speak a little bit English. And yes. So, ngayon nga, mag-ano tayo guys? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Iyoko po natin ang ating mga ulo at bilang paggalang po, tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship the Lord God. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Speak, Holy Spirit. Hallelujah. Move, Holy Spirit, to us. Cover us your precious blood, Holy Lord God. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa hapon ito na nandito po kami upang pagnilay-nilay sa iyong mga salita, Lord God. Hallelujah. Samahan mo po kami, Lord God. Salutan mo po kami ng banal na dugo. Salamat, Lord God, sa katagumpayan sa hapon ito ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, Lord God. Ang bawat isa po sa amin ay pinagtagumpay mo na po, Lord God, at pinagpala, Lord God, sa iyong mga salita. Salamat, Lord God. Ibigay mo po, gamitin mo lamang po ang aming buhay, Lord God, na magsalita ng iyong mga salita. Sa iyong mga salita, Lord God, na maayos, malinaw, maunawaan po ng bawat isa, Lord God, at magrunga po sa bawat isa sa amin, Lord God, at magbigay sa amin ang kalakasan, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord God. Kalutan mo po kami ng banal na dugo. Maging sa mga bata sa gawain, Lord God, hawakan mo po sila, Lord God, ang mga gumangpan doon sa mga bata, Lord God, balutan mo po sila ng mga banal na dugo, Lord God. Yung apat na sulong na tahanan ako, Lord God, hallelujah. Maging sa buhay ni Ate Marisa Garcia, Lord God, hallelujah. Balutan mo po ang banal na dugo, complete healing po sa aming buhay, Lord God, hallelujah. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin, Lord God, sinasamba ka namin, Lord God. Patawad, Lord God, kung meron po kaming karumihan, kasadanan, Lord God, hallelujah. Maging bukas po ang aming spiritual eyes and ears, Lord God, upang pumasok po ang iyong mga masalitang banal, Lord God. Salamat po, Amang banal. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. This is our prayer in Jesus' mighty name. We pray. Amen. Pasensya na po ngayon kasi ngayon ko lang, first time ko pong tumayo ng ganito. Ako yung kinakabahan, pero pinagtagumpay at in-claim ko na po na pinagtagumpay po tayo ng Panginoon. So, ang ating papers po ngayong hapon ay matatagpuan po natin sa Filipos 4, verse 6 to 7. Sabi po sa English, sa English muna tayo, ha? Pasensya na. So, in Philippians 4, 6, verse 6 to 7,
do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request made by let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all the understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Sa Tagalog po, sa Pilipos 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. So, purihin po ang salita ng Lord. So, ngayong hapon po, sabihin po natin sa ating katabi na huwag tayong mabalisa. Ano mga kapatid? Huwag tayong mabalisa. Or kalma ka lang. Kalma. Kalma ko lang. So ngayong hapon na to, kalma lang. Kalma lang, no? Kasi laging ganun sila, kalma ka lang. Tayong mga tao ay lagi tayong balisa. Marami tayong kabalisan. So, ang ating intro po ay prayer is the communication with our Creator. Ano po bang ibig sabihin ng panalangin? Panalangin ng ating, yung komunikasyon, yung ating connection sa Lord. Wala pang iba eh, panalangin talaga eh, no? Panalangin sa yung komunikasyon natin sa Panginoon, sa ating panlilikha. So, ang ating title ay Surrender to God through Prayers. So, ano po ba yung surrender? Ano po ba ang ibig sabihin ng mga kapatid? Surrender po. May naubaya mo na sa Kanya. Amen. Amen. So, yun po, surrender. Ano po ba? Yung pinaubaya, katiwala po natin. So, ngayong hapon na to, kung ano po bang ating iba-iba po tayo ng mga dalangin sa buhay, ano? Iba-iba. So, kung ano man po yun, sinusurrender na natin at pinagtagumpayan na po ng Lord sa Kalbaryo ng cross. Yun na ang ating, yung tiwala lang po natin, ano? So, po natin, isurrender, iluhod po natin sa Panginoon, yun po yung yun po yung daan para tayo ay mapagtagumpayan. Kasi totoo po yung sinabi niya na sa Hebrews 13:5 na hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. So, ang kailangan lang po natin is lumuhod, yumuko, pagkatiwala po natin sa Kanya. Pasok kayo. Dito po. What are the things that we need to surrender to God? So, ano po yung mga bagay na dapat nating isurrender? So, marami tayong dapat isurrender sa God, ano? Meron po ako tatlong bahagi how to surrender to God, mga kapatid. So, number 1, surrender your worries to God. Ano po ba yung ibig sabihin ng worries? Alalahanin. Tama. Worries. Surrender your worries to God. Point 1. So, bali, tatlo lang po ang ginawa ko. So, marami po tayong dapat isurrender. Iba-iba po ay bilang tayo mga tao, bilang nandito tayo sa sanlibutan. So, yun, anong ibig sabihin ng worries? Mga alalahanin, iniisip, mga problema. Halimbawa, yung health, na may sakit, karamdaman. Yun po yun, yung lagi natin surrender na hindi po natin alam. Kung sa atin lang nakakayahan, hindi talaga natin alam, hindi natin kayang gawin yun. Ano? And then yun, katulad sa patutuon ni Ate Cora, pera, finances, wala kayong kakulangan, wala kayong pambayad ng bills, pambili ng pagkain sa sunod na araw, lagi po natin inaalala yun.
at saka yung mga relasyon sa asawa, relasyon sa anak, sa pamilya. Kailangan, kasi ang gusto ng Lord, kaayusan, di ba? So, tayo ay nililin lang po ng kaaway. Yun po yung mga worries, mga alalahanin, mga utang, marami pa po, marami po yung mga alalahanin. Sabi po sa ating givers, nga po sa Filipos 4:6-7, na huwag kayong mabalisa. So, tama-tama na si Ate Ruby, yung po yung givers natin, na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may masasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, yun po yun yung alalahanin, lagi tayong balisa. So, kailangan natin isurrender natin sa Lord. Kasi wala pong ibang magbigay sa atin ng solusyon nun, kundi ang Lord lang talaga. Minsan, yung kaaway, sinasabi ko, dito ko po kasi natutunan nung naging Christian po ako. Dati, yung lola ko, hindi ko alam kung Christian pa siya or Baptist, yung gano'n. Lagi akong sinasama, pero parang wala lang sa akin, basta pumunta lang kami sa tapos yung, parang yung labas-pasok lang. Tapos, nung nandito po ako, glory to God sa buhay ko ni Ate Tina, na isang po natin kapatiran, hindi niya po ako sinukuan na nag-ating ng Bible study nung bago lang po balo po kasi ako, namatay yung asawa ko. Tapos, yung kapitbahay namin, nagpunta po sila sa bishop ko, doon sila na, Bible study, doon nila at Tina. Tapos, sabi ko, Ate Tina, ayoko, yung gano'n, kasi nung time na yun, sobrang bigat ng aking pakaramdam, kasi nga namatay po ako ng asawa. 2020 po yun, 2021, yung pandemic. Tapos, nawalan po akong trabaho, gawa po ng pandemic, nagbawas sila ng tao, isa po ako doon, na dapat magsimula na kami pagkalunis, may meeting pa kami, ako pa yung nagdala ng meeting para ma-organize yung pagbalik namin sa trabaho. Pagka-Sabado, nawala po yung asawa ko, so sa madaling sila, nawala po lahat ng plano yun sa tapos isa ako sa hindi mo na nakapasok hanggang sa natuluyan ng hindi nakapasok. So, noong mga time na yun, mga anak ko, tapos wala akong pamilya kasi dito sa Laguna, yung asawa ko lang taga rito. So, yun po yung talagang sabi ko, Lord, grabe yung parang pandemic, hindi mo alam kung saan, kasi yung mga tao, halos lahat doon, nag-alala no? Nung pandemic, sino ba nakaranas na hindi nag-alala noong pandemic? Nung time na yun. Halos lahat, nag-alala. Kahit nga mayaman, hindi nila halos makuha yung pera kasi nga laging nagkahon yung mga ganun. So, maraming talagang nag-alala. So, glory to God sa buhay na Tina, hindi po, saling salita, hindi niya ako sinukuan. Sabi, aralin, kasi wala kang ibang pupuntahan, kundi yuyuko sa Lord, hihingi ng tulong sa Lord, ganun, kasi bata ka. Tapos umatin ako noon, tapos pagka-atin ko noon, nakilala ko po si Bishop. Hindi ko alam na Bishop ka, tapos wala akong pakialam kung pastor pa siya noon eh. Wala akong pakialam, sa pakiramdam ko noon, wala akong pakialam na pastor siya. Ano naman ngayon kung pastor yan, ganun ba ako sa isip ko ba? Yung ganun, kasi durang depress ako, hindi ko alam kung ano. Sabi ko, Lord, totoo ka ba? Nandiyan ka ba talaga? Nakikinig ka ba talaga sa mga panalangin ko? Yung ganun. Kasi talagang grabe talaga yung wala kang ultimo pagkain, hindi mo alam kung paano mo kukunin, kasi yung anak ko naghihingi ang pagkain, tapos wala kami makain, ano mo yun? Tapos yung biyanan ko naman, hindi ko naman talagang maasahan. Kasi, ikaw mo ba, magkaiba kasi yung biyanan, saka yung yung gano'n. So, hindi pa ako manalang nun sa Lord. Talagang balisa ako, tapos ngayon nagtinda ako ng tuyo, nagtinda ako ng alam mo, nakakarating ako ng halos na sa bayan. May post ako sa Facebook, sinong bibili ng tuyo. Tapos, sabi sa magsaysay daw, nung time na yun, yung mahirap sumakay kasi di ba limitado yung, ang ginawa ko, nilalakad ko yung magsaysay, hatid ko yung 2 tuyo para lang meron kaming benta. Tapos sa sobrang haba na
aking nilalakad ko ng mga time na yun, hindi ko na-realize na ang layo pala ng magsaysay. So, kasi di ba, sobrang tuliro ka, wala kang, parang talaga sobrang wala kang, hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo, lutang. So, glory to God, hindi ako sinubuan yung titina. At narinig ko po doon sa salita na ni Bishop na sabi niya, alam mo ba, yung mga balo, pinagpala yun. Bakit? Parang napagkaroon ako, hindi ako nagtanong. Tapos tuloy-tuloy siya nagbasa yung sa Biblia kasi nasabi ang mga balo ay pinagpala ng Lord. Lalo na po yung mga balo na wala talaga silang ibang mapupuntahan, maasahan kundi ang Panginoon lang. Parang nagkaroon po ng kirot sa puso ko. Sabi ko, ganun pala yun. Tapos ganun. Tapos patuloy po ako nakikinig sa Lord. At ito po natutunan na yun nga, sa bawat pagsubok natin, kasi sa church, kasi siyempre Catholic po ako dati, hindi ko po alam yung mga ganitong mga salita ng Lord. Dito ko lang narinig na, ganun pala yun, nasabi ng Lord, huwag kayo magpabalisa sa anumang bagay. Basta sa church, doon sa church, sa taas sa message sa faithful, may mga nagpatotoo, sabi nila, magpahawakan mo daw yung mga salita ng Lord. So, para pag dumating ka sa pagsubok, parang sasabihin mo sa Lord, Lord,